May mga tao na ipinanganak sa mundo na parang ordinaryo lang. Tahimik, walang kakaiba, pero minsan ang tunay na halimaw hindi galing sa dilim ng kagubatan. Galing siya sa bahay na dapat sana ay ligtas. At kapag ang isang bata lumaki sa bahay na ang sigaw ay normal, ang pang-aabuso at pagmamaltrato ay disiplina, ang kahihiyan ay pagmamahal daw, hindi mo alam na ang trauma na iyon hindi nawawala. At may ibang tao ang magbabayad ng presyo. Ito ang kwento ng isa sa pinakanakakatakot na serial killers sa kasaysayan ng mundo. At ang pangalan niya ay si Luis Garavito. 1957, sa isang maliit at mahirap na lugar sa Colombia, ipinanganak si Luis Garavito sa isang pamilya na halos araw-araw ay puno ng gulo, takot at kahihiyan. Sa maraming gabi sa bahay nila, ang sigaw ng ina niya at iyak ng mga bata ang normal na tunog ng pamilya. Sa ibang bahay, ang hapunan ay sabay-sabay. Pero sa bahay nila, takbuhan kung sino ang susunod na masasaktan. At sa ganitong klaseng kapaligiran lumaki si Luis. Walang yakap, walang comfort, walang nagsabi sa kanya na may halaga siya bilang bata. Siya ang panganay sa 7 magkakapatid na ipinanganak kina Manuel Antonio Garavito at Rosa Delea Cobillos. Ang kanyang ama ay isang alcoholic at marahas na lalaki na madalas bugbugin si Luis at ang kanyang ina. Minsan kahit buntis pa ito. Madalas ding magtago si Luis at ang kanyang mga kapatid kapag umuuwi ang kanilang ama galing trabaho para makaiwas sa galit at pananakit nito. Noong mga 6 o 7 taong gulang pa lang siya, ikinwento niya na tinali siya ng kanyang ama sa isang puno at pinagpapapalo gamit ang lalagayan ng machete. Matapos niyang subukang umano'y pagtanggol ang kanyang ina sa mga away ng kanyang mga magulang. At hindi lang physical abuse ang naranasan niya. Ayon kay Luis, paulit-ulit siyang ginahasa mula pagkabata ng iba't ibang tao. Kabilang ang ilang kapitbahay at mga malalapit na kaibigan ng kanyang ama. Sa isang kwento noong 1969, sinabi niyang may isang kapitbahay, isang napakarelihiyosong lalaki at kaibigan ng kanyang ama na tinali siya sa kama, ginahasa at pinahirapan gamit ang razor blades at kandila. Sa murang edad pa lang, nagsimula na ang pag-iisa sa buhay ni Luis Garavito. 5 taon pa lang siyang nakapag-aral. Pagdating niya ng ika-5 baitang, pinahinto siya ng kanyang ama sa pag-aaral. Hindi dahil wala siyang kakayahan, kundi dahil kailangan niyang magtrabaho at tumulong magdala ng pera sa pamilya. Habang ibang bata ay nag-aaral at naglalaro, si Luis ay pinilit ng harapin ang bigat ng buhay. Sa paaralan naman, ramdam na niya ang pagtanggi ng mundo sa kanya. Madalas siyang mabuli. Madalas siyang pagtawanan at asarin ng kanyang mga kaklase dahil sa kanyang salamin at mahiyain niyang pagkatao. Binigyan pa siya ng palayaw na Garabato. Isang pangalan na parang wala siyang halaga. Dahil dito, mas pinili niyang mapag-isa tuwing recess. Nakaupo sa gilid, tahimik, at
pinapanood ang ibang bata na masayang naglalaro. Sa loob ng batang iyon, unti-unting nabubuo ang galit, lungkot at matinding pag-iisa. At habang lumilipas ang panahon, ang batang laging pinagtatawanan at iniiwasan ay nagsisimulang magkingkim ng sama ng loob laban sa mundo. Matapos ang mga unang matitinding pang-aabusong pisikal at sexual na naranasan niya, napansin nila na nagsimulang magpakita si Luis ng mga nakakabahalang ugali. Dahil sa matinding galit at frustration na kinikimkim niya, sinasabing pinatay at hiniwa-hiwa niya ang 2 ibon. Nagsimula rin siyang manghipo ng masiselang bahagi ng katawan ng kanyang mga nakababatang kapatid habang natutulog ang mga ito. Nang mahuli siya sa ginagawa niya, pinalaya siya ng kanyang pamilya sa kanilang bahay. Sa edad na 16, tuluyan nang umalis si Luis sa kanilang tahanan matapos siyang itaboy dahil sa kanyang mga ginawa. Pagkatapos nito, naging palaboy at nalulong sa alak bago tuluyang nagsimula ang kanyang malawakang serye ng pagpatay noong dekada 90. Sa pagitan ng 1992 hanggang 1999, ang modus operandi ni Luis Garavito ay isang maingat na plano ng panlilinlang at matinding karahasan na pangunahing target ay ang mga batang mahihirap at walang kakampi sa lipunan. Pinili niya ang mga street children, mga batang lansangan, ulila, anak ng magsasaka, o anak ng mga street vendors. Alam niyang hindi agad mamimiss o hahanapin ng mga batang ito, kaya madali sila ang naging target. Madalas siyang magbihis at magpanggap bilang pare o mongge. Dito rin nakuha ang palayaw niyang El Cura. Minsan nagpapanggap siyang street vendor, magsasaka, o kahit matandang may kapansanan. Binibigyan niya ang mga bata ng maliliit na pera, candy, o inaalokan ng trabaho tulad ng pag-aalaga ng baka o pag-aani. Kapag nakakuha na siya ng tiwala, dadalhin niya ang mga bata sa malalayong lugar, sa gubat, taniman ng tubo o bangin. Pinapatakbo niya sila hanggang sa mapagod sila at mas madali niyang makontrol. Bago siya magsimula, karaniwan niyang iniinom ang murang brandy mula Colombia upang palakasin ang kanyang marahas na ugali. Ginagamit niya ang synthetic rope o kahit ang sariling damit ng mga bata para itali ang kanilang mga kamay at paa. Pinahihirapan niya ang mga biktima sa marahas at matagal na pisikal at sexual na pang-aabuso. Gumagamit siya ng screwdriver para tusukin sila, razor blades para balatan ang balat nila, at iniiwan ang katawan na may mga kagat, paso, at mutilation. Sa ilang kaso, pinuputol niya ang genital ng biktima at inilalagay sa kanilang bibig. Bahagi ng paulit-ulit na ritual. Ang huling yugto ng kanyang krimen ay ang aktwal na pagpatay na may tiyak na pattern. Karamihan sa mga biktima ay namatay dahil sa malalalim na hiwa sa leeg. Sa maraming kaso, pinupugutan niya ang ulo ng mga bata habang buhay pa. Minsan siyang gumagawa rin ng necrophilia at iniwan ang mga katawan hubad sa mababaw na libingan o tinakpan ng damo. Pagkatapos ng bawat pagpatay, madalas siyang gumagawa ng ritual o paniniwala sa relihiyon.
Minsan ay nagbabasa siya ng Biblia, lalo na sa Book of Psalm, pagtapos niyang patayin ang kanyang biktima o pinapalo ang dibdib bilang ritual ng penance. May asul siyang notebook na inililista niya ang pangalan at petsa ng kamatayan ng mga biktima. Kasama ang trophies tulad ng litrato galing sa ID cards ng mga biktima. Si Luis Garavito ay nahuli sa wakas noong April 22, 1999 sa lungsod ng Villavicencio, Colombia. Hindi po siya nahuli dahil sa kanyang serye ng pagpatay, kundi dahil sa isang tangkang pangahalay sa 12 anyos na bata. Sinubukan umano niyang akitin ang batang si John Ivan Sabogal sa isang street fair. Isang homeless na lalaki, may ilang ulat na isa itong young adult, ang nakakita ng kahina-hinalang kilos at pinigil si Garavito at nasagip ang bata. Nang makita siyang lumabas mula sa kalapit na gubat, inaresto siya dahil sa suspetsa ng attempted rape. Gumamit pa siya ng palsong ID. Ipinakitang siya ay isang politiko na si Bonifacio Morera Lizcano. Habang nasa kustodiya para sa minor charge, unti-unting naiugnay si Garavito sa pambansang paghahanap sa The Beast sa pamamagitan ng ilang pangunahing ebidensya. Dinala ng mga detective na pinamunuan ni Aldemar Duran ang kasingtahan at kapatid na babae ni Luis. Dinala nila ang isang itim na suitcase na iniwan ni Luis na puno ng detalyadong journal ng kanyang mga krimen at mga litrato ng mga biktima at dates ng kanyang pagpatay. May nakita silang sirang salamin sa crime scene, mga espesyal na reseta para sa astigmatism. Para makumpirma ang kanyang pagkakailanlan, inuutos ng pulis ang mandatory prison wide-eye exam. At eksaktong tugma ang resulta ng nasabing salamin. Ang DNA na nakuha mula sa ilang biktima ay tumugma din sa mga sample mula sa unan at personal na gamit ni Luis sa selda. Noong October 1999, matapos ang oras ng matinding interogasyon ni Detective Duran na ginamit ang psychological pressure sa pamamagitan ng detalyadong paglalarawan ng pagdurusa ng mga biktima. Bigla umano umiyak na si Luis. Inamin niya na siya ay isang demonyo at kumilala sa pagpatay sa mahigit na 140 na bata na kalaunan ay tinuro niya sa pulis sa dose-dosenang bangkay kung saan niya inilibing sa buong bansa. Si Luis Garavito ay nakatanggap ng pinakamahabang hatol sa kasaysayan ng Colombia. 1,853 years at 9 days. Para sa pagpatay sa higit 138 na bata. 138 ang inamin niya, pero mahigit 200 ang umano ang mga batang hindi natagpuan. Pero sa sistema ng batas ng Colombia, hindi niya kailanman nasilayan o naranasan ang buong hatol. Walang life sentence o death penalty sa kanilang konstitusyon. Ang maximum na bilang ng taon sa kulungan ay 40 years. At lalo pa itong bumaba dahil sa kooperasyon niya sa Estado. At noong October 12, 2023, si Luis
Garavito ay namatay sa kustodiya sa edad na 66 habang nasa Tramacua High Security Prison sa Valledupar. Siya ay na-diagnose na may leukemia at cancer sa mata. Alam nyo, ganito madalas ang pwedeng mangyari o tuluyan nangyayari kapag hindi tayo nag-heal ng ating childhood trauma. Kasi hindi excuse ang trauma para maging halimaw. Pero kailangan nating maintindihan ang isang bagay na madalas hindi pinag-uusapan sa kultura natin. Kapag ang isang bata lumaki sa bahay na normal ang abuso, ang utak niya natututo na iyon ang normal. Kung araw-araw mong nakikita ang galit, pananakot, kahihiyan at karahasan sa bahay, unti-unti nitong binabago kung paano gumagana ang emotional system ng isang bata. Ang trauma sa bata hindi parang sugat na maghihilo mag-isa. Ito ay parang binhing itinanim sa subconscious. Kung walang healing, walang guidance o walang safe adult na magtuturo kung paano mag-process ng emosyon, ang binhi na iyon pwedeng tumubo bilang self-destruction, addiction, depression, rage, anxiety, o sa pinakamatinding kaso, violence laban sa ibang tao. At dito pumapasok ang isang napakahalagang lesson para sa atin, lalo na sa maraming Pilipino. Ang kultura natin madalas sinasabi, normal lang yan, pinalo din ako ng magulang ko. Disiplina lang yan, ganun talaga ang pagpapalaki. Pero may linya sa pagitan ng disiplina at abuso. At kapag ang abuso ginawang normal sa loob ng bahay, ang trauma na iyon hindi lang sinisira ang isang bata. Minsan, sinisira nito ang buong kinabukasan ng taong iyon. Ang kwento ni Luis Garavito ay isa sa pinakamadilim na halimbawa kung ano ang mangyayari kapag ang trauma ng bata ay hindi nakita, hindi pinansin, at hinayaan lang lumaki sa dilim. Hindi lahat ng batang inabuso nagiging kriminal. Marami sa kanila nagiging matatag na tao at nag-heal. Pero ang trauma na hindi ginagamot ay parang apoy sa loob ng isip. At kapag walang nagturo kung paano ito patayin, minsan ang apoy na iyon sumusunog sa ibang bahay. Kaya kung ikaw ay lumaki sa bahay na puno ng sigaw, galit at sakit, ang mensahe ng kwentong ito ay hindi takot. Ang mensahe nito ay healing. Dahil ang trauma na kinikilala at ginagamot ay trauma na hindi na kailangang maipasa sa susunod na henerasyon.